Mulat ng Pag-asa sa Eastern at Northern Samar pa rin, inaasahang maglandfall ang bagyong Ruby bukas ng gabi. Matatandaang sa Eastern Samar din unang naglandfall noon ang Super Typhoon Yolanda. Bukas ng umaga, sa pilitan ng ililikas ang mga hindi pa rin umaalis sa mga coastal area. Mula sa Samar, may report si Mariz Umali. Sa ikalawang sunod na taon, ang Eastern Samar ang tumbok ng isang napakalakas na bagyo. Nakita namin sa Borongan ang imahe ng isang bayang takot. Bagamat mayroon na raw silang mga natutunan, ayaw nang magbakasakali ng mga residente. Takot na nga kami, baka mas matataas pa na alo ng dumating sa akin. Kawawa pa naman kami kasi nasa kilid lang kami ng dagat. Sa Borongan Airport na isa sa mga nagsisilbing evacuation center, ilang pamilya ang nagtatago sa mga banyo. Kasi mas ligtas kami dito. Kasi kapag tumaas yung tubig, pwede kami umakyat dun sa taas. Ang problema nga lang sa Eastern Samar State University, kulang na ang bigas para sa mga evacuee. Hindi pa daw dumating galing Takat Balogan, pero on the way daw. Ang problema lang until now wala dahil sa driver wala. Pinadala ni Pangulong Noynoy Aquino si DILG Secretary Mar Rojas at Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lascerda sa Borongan para tiyaking handa ang bayan sa bagyong Ruby. Sa coastal barangay na Punta Maria, halos lahat nasa bahay pa. Marami ang pinakiusapan pa. Kailan kayo mag-evacuate? Kaya naman bukas na umaga sa pilitan na raw ang gagawing paglilikas. Nakikita natin na all along the coast ng Samar ay dapat na ililikas ng ating mga kababayan. Nilalayo na sila sa baybayin at nasisiguro natin na sila'y nailalayo sa kapahamakan. Kasali rin sa tinutumbok ng Ruby ang Northern Samar kung saan nakataas na ang red alert status. Mula Borongan, bumiyahe kami patungong Katarman. Marami ang maaga ng lumikas. Sa Barangay Silanga sa Catbalogan City, sunod-sunod ang pagdating ng mga truck sa kaya mga evacuee mula sa mga coastal area. 4 to 3 meters yung tubig. 3 to 4. Opo. Sana hindi matuloy sa awa ni Lord. Sakay ng kanilang mga pedicab ay lumilikas na po sila. At sila po kasi ay nakatira doon sa Barangay Talisay Bliss. Nakaharap po mismo ito doon sa dagat at lubha itong delikado lalo na kapag humagupit na ang bagyong Ruby sa kanilang lugar dahil rin sa pinangangambahang storm surge o yung daluyong. Kaya naman ang ginagawa nila ay pumipili na sila ng isa sa pinakamataas na lugar dito sa Katarman at ito nga po ay ang sementeryo. Ang nakababahala lang, isang tent na baka tangayin din ng malakas na hangin ang kanilang sinisilungan. Ito po yung ginawa nila. Aywan ko sa kanila kung matibay po ito. Kita naman nyo dito. Pinlagyan po na nila ng pako. Wala naman bakante doon sa Katarman. Kasi yung simbahan puno na rin at saka yung mga eskwela doon puno na. Forced evacuation na ang ipinatutupad sa lahat ng coastal at island towns na tulad ng Barangay Baybay. Pero sadyang may ilang hindi tinatabla ng paulit-ulit na babala. Ayoko pong umalis kasi yung tatay ko may sakit. Kaya iniintay ko siya bumangon po para kaming dalawa pumunta. Sabay na lang po kami pumunta doon. Punta na lang ako kung malaki yung tubig yung sa balod niya. Mula rito sa Katarman, Northern Samar, Mariz Umali, GMA News.